Have you ever been too attached to someone you couldn't have? Naranasan mo ba yung patuloy ka pa ring umaasa sa isang taong hindi naman magiging iyo? Hastang sakita ba? Sobrang sakit kapag iyon ay iyong naranasan. And pwede natin itong maranasan, no? Kanabitang feeling nga attached kay taso sa katao nga di day maatua. Tungod siguro sa distance, circumstance, even the timing, or di kaya your feelings. Yung tanong ng karamihan, ano nga ba yung gagawin kapag na-attach ka sa isang taong hindi naman magiging atin? Unang-una, tanggapin mo ang iyong nararamdaman. You acknowledge the pain. Hindi mo kailangang pilitin yung sarili mo na maging okay agad. Sometimes, kailangan muna nating damdamin yung sakit, and we don't need to rush para maging okay lang tayo, para makamove on lang agad tayo. Dahil kung nakakaramdam ka ng sakit, okay lang. Dahil kung hindi mo na-acknowledge yung sakit, baka maging sanhi pa yun ng mas maraming emotional baggage sa hinaharap. Pangalawa, you reflect on your worth. Minsan kasi kapag sobrang na-attach tayo sa isang tao, nakakalimutan natin yung worth natin. Usahay malimutan ang babae po ta. Usahay malimutan ang lalaki po di ita. Minsan, hinahabol natin yung isang tao para lang hindi siya umalis sa buhay natin. Or sometimes, we're crying, begging for that love na mahatag sa atua. Mahalaga po na ito ang ma-recognize mismo ang atong worth, especially if wala na niya na-recognize. You yourself, you can recognize your worth. Na special po di ka. It's very important to always know your worth. Lagi mong tatandaan na sobrang daming mga bagay yung magpapasaya sa'yo. Kaysa sa maghintay ka sa isang taong hindi nga kayang magmahal ng tapat at buo sa'yo. It's also important na maglaan ka ng espasyo. Giving space sa imuhang kaugalingon. And remember to don't put yourself down. Alam natin na mahirap mag-move on. At lahat tayo, iba't iba yung pacing natin sa healing. Naiuman nga dali ratuod kaayo. May iba naman na it will take years para lang makamove on sila. Para lang mag-heal sila. At kung kinakailangan, magdistansya ka sa taong nagbibigay ng pain sa'yo. Especially if permi mo magkita, permi mo magkuyog. Because those are the situations nga magpapabigat lang ng nararamdaman mo. It's also important to shift your focus. Mag-focus ka sa kaibigan, pamilya, career, or even your passion. Nga kaning mga butang kani adto ang wala kay nimo na pagtuunan og pansin because you're very busy and focused sa pagmamahal na naibigay mo sa taong akala mo meron kayo pero wala pala. Also, learn to forgive even if it's hard. Yung pagpapatawad kasi, well, babes, hindi para sa ibang tao, kundi para rin sa sarili mo.
Hindi ito ibig sabihin na ibinigay mo yung pagpapatawad ay pinapalampas mo na kung ano yung masasakit na nagawa niya sa'yo. Sa halip, pinipili mo lang ito dahil you don't want to be a prisoner of your past. Yung past na hindi naman natin pwedeng baguhin. Yung pagpapatawad kasi, well, babes, ay pagpapalaya ito sa sarili natin mula sa sakit na ating nararamdaman. Also, importante din that you find closure. Kahit na hindi mo man ito makuha mula sa kanya, pwede mong makuha ito through friends or even through yourself. Or even through journal, magsulat ka. Because yung closure kasi, dyan mo malalabas yung nararamdaman mo na before dili bitaw nimo kaya nga ma-share, because in that way gagaan yung nararamdaman mo. Yung closure kasi ay isang paraan for us to accept, no, pagtanggap at pag-release ng emosyon na matagal na nating inaiwasan. Remember that it is often about more than that person. Sometimes yung attachment ay hindi lang about sa taong minahal mo talaga. It can be about the love, yung hope, or even a version of yourself you wish you could be with. Because when we're too attached to someone manggod, matog yung mahuna-hunaan ng atong kaugalingon, ato nang ma-imagine ang atong life being with that person in the future. Diba? You're already planning kung saan kayo magpapakasal, ilang mga anak yung gusto mo, ano yung mga bagay na gusto nyo in the future. And I think it's very hard for us, especially sa mga taong umaasa. Kaya naman, letting go becomes harder. Lisod kayo ang mag-let go because it's not just them you are grieving. It's actually the future you imagined. And you also allow yourself to grieve. Hayaan mong madama ang bawat luha at lungkot. Because in that way, mugaan magud imuhang na-feel. And in that way, you will realize yung mga pagkukulang mo sa sarili mo. And in that way, ikaw'y magiging okay. Remember that letting go isn't erasing. It is actually reframing. You don't have to pretend that it doesn't matter. Diba kanina mo ingon nga uban nga, okay lang, wala man to, wala ra to, wala ra kay ko nasakitan. But you know deep inside na talagang nasaktan ka naman. Again, letting go isn't erasing. It is reframing. Letting go can simply mean shifting how you hold them in your heart, moving from longing to acceptance, from attachment to appreciation for what you felt and what it taught you. Kaya importante kayo nga to ang dawaton. And atong i-appreciate nga bahala to dog nasakitan ta, na bahala to dog dili kita, na bahala to dog na-attach ka pero dili kita ang gipili. But that's alright. Because that's part of life. Always remember na ang healing ay hindi po linear. Kaya huwag mong gawing deadline ang iyong sarili sa proseso. At tandaan na maging okay ka rin. Dili man karon, pero puhon. This is Emotions Going Wild with your Hugot Babe, Sugar Dolly, right here on Wild FM 103.1. Emotions Going Wild. Wild FM. Emotions Going Wild. Wild FM.